Yan o huling bisita. Sa isang lumang bahay sa Bohol, may isang matandang albularyo na kilala bilang si Mang Hector. Sabi ng mga taga-baryo, may kakayahan siyang makipag-usap sa mga kaluluwa at magtaboy ng masasamang espiritu. Pero may isang lihim si Mang Hector na hindi niya ipinapaalam kaninuman, may isang nilalang na matagal na niyang sinusubukang iwasan. Noong siya'y bata pa, nakagawa siya ng isang pagkakamali, isang ritual na hindi niya natapos. Isang espiritong hindi niya naisara. At mula noon, gabi-gabi, nararamdaman niyang may bumabalik sa kanyang bahay, isang aninong hindi siya tinatantanan. Isang gabi, habang pinapatay niya ang kanyang gasera, may kumatok sa kanyang pinto. Tok! 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 Mahina, ngunit matalim ang tunog. 12:00 na ng hating gabi. Walang sinuman ang dapat bumibisita ng ganitong oras. Dahan-dahan siyang lumapit. "Sino yan?" tanong niya, garalgal ang boses. Walang sumagot. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinilip ang maliit na butas sa pintuan. Wala siyang nakita. Napabuntong hininga si Mang Hector. Siguro, hangin lang. Binaliwala niya ito at bumalik sa kanyang higaan. Ngunit ilang sandali lang. Tok! 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 Mas malakas na ngayon. Mas mabilis. Sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na yon hangin. May kung anong nakatayo sa kabila ng kanyang pinto. Nanginginig ang kamay ni Mang Hector habang inaabot ang isang lumang agimat sa ilalim ng unan. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib at muling sumilip sa butas. Sa pagkakataong ito, may nakita na siya. Isang napakapayat na nilalang, halos butot balat, may mahahabang kuko at isang walang matang mukha. Ang bunganga nito ay nakanganga, tila hindi humihinga, hindi kumukurap. Hindi na siya nagdalawang isip. Sinigaw niya ang isang dasal na pangtaboy ng masasamang espiritu. Ama namin, sumasalangit ka ni. Ngunit bago pa niya matapos, biglang bumukas ang pinto. Wala siyang binuksan. Wala siyang narinig na seradura na kumalikot. Bigla na lang itong bumukas, at ang madilim na silweta ng nilalang ay nakatayo na sa kanyang harapan. Hindi ito gumalaw. Hindi ito lumapit. Pero naramdaman niya ang malamig na hininga nito sa kanyang mukha. At sa isang iglap, isang basad, malalim, at nakapangingilabot na boses ang lumabas mula sa bunganga nito. Hector, tapusin mo ang sinimulan mo. At kinabukasan, nang matagpuan si Mang Hector, nakaupo siya sa kanyang lumang silya, nakadilat ang mata, naninigas ang katawan, at may bakas ng mahahabang kuko sa kanyang leeg. At ang pintong iyon hindi na muling sumara. Nagustuhan ni Eva ni kwentong igi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. I-click ang notification bell para hindi mahuli sa susunod na takot. Minsan, ang pinto na hindi mo dapat binuksan ay hindi na muling magsasara.